Okay, magandang gabi, umaga, tanghali, o anong oras naman ito mapanood. Nandito na naman po tayo sa isang reaction at opinion. Meron tayong panonoorin. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV na ang nagsasalita at ang nagbabalita at nagbibigay ng opinion din ay si Sir Banat Bay. Palakpakan ho natin yan na ating bibigyan din ng reaksyon at opinion. Anong meron ang balita dito? Patungkol ata to kay Torre kasi reward ni Torre issue. BBM aminado. Ay, di ba nga na-promote? So ito'y siguro dahil sa KOJC at ang malaking ambag. Yan, KOJC at yung paghuli kay Tatay Digong natin. So sa tingin ko malaking merit yun kasi napanood ko din may nagsalita na tagapagsalita rin ata nila. Sabi dahil siguro sa mga merit. Then yung dalawang yun na issue na KOJC at The Hague, yun yung pinaka malaking issue kung paano nabigyan siya ng merit, kaya ito daw ang kanyang natanggap. Ngayon, ang tanong ko, wala na bang ibang mga general? Congratulations pa rin sa ating bagong chief P. Oh, nawala ata yung mic ko. Hello. Ayan. Sinasabotay tayo mga kaibigan ng mga wala lang. Nawala yung mic. Okay na ba? Okay. Yun nga, paano na lang po yung mga ibang general din na talagang nagsusumikap para sila'y ma-promote o someday maging pangarap din nilang maging PNP chief. No? Deserve din siguro nila. Sa tingin ko meron pang mas deserve. Congratulations kay Torre, pero sa tingin ko meron pang mas deserve. Pag-usapan natin to. Yes. Babagal-bagal ba ang internet mo? Andyan ang Fiber ni Juan. Andyan ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar. Kaya kontakin nyo na ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila. At ang mura-mura pa. Okay. Ano ang meron dito? Ito na nga, finally. Ito na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chief na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay, sus! Oh, yeah, eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Narito, May reward, no? TV. Grabe yun ha. Okay, i-play na natin. At eto na nga, finally. Ito na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chief na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay, sus! Oh, yeah, eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Grabe. Ano ba to? 4-star general? Grabe 4-star 4. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Ako'y nagtatanong lang. Kasi grabe, mataas ang ni Torre ngayon. Lahat ng iyong mga ginawang kalokohan ay matatanggap mo na. O diba? Lupit. Ibang level ka talaga, Torre. Yun. Siya ang nagsabi ng konti lang naman sila, maingay lang. Yung mga DDS supporters daw. Hindi sayang yung yung pagpapagod mo, di ba? Hindi, ako natutuwa ako para kay Torre. Kasi mantakin mo kung sakasakaling hindi siya ginawang PNP chief, naku, that is a sad story. Kasi ginawa mo na lahat, di ba? Lahat ng utos sa'yo na alanganin ay ginawa mo na. And yet, hindi ka naging PNP chief. Kung gano'n na nangyari, that is a sad story. Pero dahil nga naging PNP chief ka, at least, di ba? Kahit nasira yung pangalan mo, kahit kinahihiya ka ng mga kasamahan mo, o kahit ang taong bayan, ikaw ang most hated general in the Philippines, at least worth it naman, naging PNP chief ka. Yun. Tapos sasabihin ni PBBM, makikipag-ayos, no? Or willing siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Ito bang ginawa ni PBBM kung siya man ang nag-appoint, ito ba'y parang senyales na makikipag-peace offering ang PBBM?
Ako'y nagtatanong lang, ha? Galang, hindi ka ginagalang. Hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Pero at least PNP chief ka, di ba? Ah, I'm so PNP. proud of you. Yan na. Tumaas din ang sweldo niyan. Tsaka pangarap yan ng mga pulis, di ba? Yung iba, sinasabi nila, imposible. Pero someday, minsan pangarap ko rin maging general, yung mga ganyan. Yun ang ano doon, di ba? At least, di ba? Kahit na, kasi, kapantakin mo, kung hindi ka na nga ginagalang, galit pa taong bahay sa'yo, tapos hindi ka naging PNP chief, masaklap nun. O at least to, di ba, pwede mong isama ito sa kasaysayan ng buhay mo. Na ako ay naging PNP chief dahil sa pagsunod ko ng utos sa Pangulo. Grabe, Yan lang yun. Yun nga lang, mga kababayan, huwag kayong tatabi sa kanya. Baka mamaya kalad ka rin niya kayo. Easy. Makakapunta kayo ng dahig nung wala kayong passport. Sa mga gustong mamasyal. Sa ano ba yan? Netherlands? Di ba? Ano lang kayo kay Sir Torre, malay mo, di ba? Kasi sabi nga niya, yung yung warat ay Nako? parang parang suggestion lang yan. Bakit kanyo? Kasi, di ba, sabi niya, halimbawa, doon sa warrant doon sa KOJC na lang doon sa warrant doon. Hindi sa pangalan ni Pastor Kibuloy, pero si Pastor Kibuloy hinahanap. Tapos doon tinanong kung ba't ganun, sabi ni Torre, magreklamo na lang kayo sa korte. Ibig sabihin, base sa aking panonood dito, may kapalpakan yung warrant of arrest na siya mismo ang pinakapasimuno nung nilusob yung KOJC. Pero nakamit niya pa rin itong pagiging PNP chief. Congratulations pa rin. Wala Ganon ang bagong Pilipinas. Malay mo, may nakikita tayong hindi natin, mali. Meron silang nakikita na magandang nagawa nito, kaya na-promote na hindi naman ito nating nakikita. Ano kaya yon? Kaso sabi sa KOJC at saka yung sa dahig issue kay Tatay Digong Yun daw yung malaking merit sa pagkakaalam nung nakalimutan ko na kung sino yung nagsalita. Basta matanda yun, kakampi din nila. Napanood ko sa GMA7. So, ibig sabihin, pag ikaw dinampot niyan at sinabi niya na may warrant ka, pagka sure sinabi full. mo asan, magreklamo na lang kayo sa korte. Yari, Nando dun sa opisina. Hanapin nyo na lang mamaya. Sa korte muna tayo. ay dyan. Yeah? Ganon din yung kay Pangulong Duterte. Wala ngang warrant yun. Ano lang po yun, ano ba yun? Hindi nga red notice yun basta meron na tawag doon hindi nga red notice, hindi nga warrant, and yet binitbit si Pangulong Duterte without any process, without due process. How come? Okay, base ulit sa pagkakaintindi natin dito sa balitang ito, walang warrant nung inaresto po ang ating Tatay Digong. Diretso na agad sa dahig. Hindi nga napunta sa Supreme Court. Walang kahit anong request. So, ibig sabihin, yung dalawang pangyayari na yon base sa ating pagkakaunawa, illegal arrest. Yun ang pagkakaintindi ko. Kaso, meron naman din silang mga ipinapaliwanag na sa hearing nga ni Madam Amy, hindi pa rin ako makumbinse sa sarili ko. Bakit? Tinataliman. Nilalawakan ko naman ang aking pag-unawa na sige nga, tignan natin sa pagiging pulis o pagiging general. Paano nila hinuli at bakit nagkaganon? Ang bagsak pa rin ICC kahit wala ng warrant of arrest. Naitawid pa rin nila. Naipunta pa din nila sa pamamagitan daw ng Interpol. Naguluhan ako doon. Ganon din kasi dahig pa rin, ICC pa rin yung pangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng yun, at sinabi ng ating Pangulo na makikipag-channelin chuba-chuchu daw siya sa mga Duterte kung sakasakali, di ba? Ginawa mo pang PNP chief to. Yun ba yung senyales na makikipag-ayos? Wala tayong magagawa kung ganito. Pag nalaman pa yan ng Tatay Digong, makikipag-ayos pala, pero bakit ganun? No hate tayo kay General Torre, nagtatrabaho lang din naman siya. Baka inutusan lang din to. At ito na nga yung mga offer na dumating sa kanya. Maaring bukod sa pera, yung posisyon na pinakamataas bilang isang pulis. Correct me if I'm wrong, siguro ito na nga yun. Nakamit na ni General Torre. Congratulations, General Torre. Siguro,
bago ka mag-retire, at least nakuha mo yung pinaka gusto mo. Yun nga lang, marami pa rin nang-hate sa'yo. Dahil sa ginawa mo kay Tatay Digong, ano? Kaya nga yung talagang mga tunay na makabayan, tunay na mga nakakaalam ng batas. Pag hindi nagreklamo sa pagka-PNP chief ni Torre, ano yung mga hipokrito. Yun lang. Kasi alam naman po na lalo na yung mga abogado, yung tinatawag na due process. Wala nga pong warrant eh. Paano yan kung siya na yung PNP chief, kung sakasakaling may mga pag-aaresto? So, magiging katulad na rin ba yung ginawa ni General Torre na pwede na silang mang-aresto kahit mga walang warrant? No? Baka kasi someday, baka lang naman maabuso yung ganung sistema na i-raid yung bahay, tapos kukunin yung tao, wala naman palang warrant. Yung mga ganon. Kasan yung warrant? Nandoon, to follow up na lang o kaya hintayin. Sample lang Baka kasi maging ganon na lagi. Kasi ngayon lang ako nakarinig ng mga aresto ka tapos wala kang warrant. Pwede pala yon na yung warrant hindi naman sa wala. Nandoon, kumbaga sa opisina or sa base o sa police station, parang ganyan. Nandoon? Pagpadating doon, wala naman pala. Hindi, ito example lang Pero sana po lahat dumaan sa due process. Kasi nakakalungkot lang isipin na nakakarinig tayo ng gustong makipag-ayos, tapos ganito pala yung mangyayari. Sana yung pagtatrabaho po ng ating General Torre dito, magpakitang gilas siya, pero hindi lang sana sa mga Duterte. No? Sana gampanan niya yung trabaho niya dyan, mag-focus din siya sa mga ibang bagay, hindi yung laging may kinalaman sa mga Duterte. Sana lang ho, Sana lang ho. Tayo naman sumusuporta, wala naman tayong magagawa. Nakaupo na yung mga yan Ano pa bang magagawa natin? Sana makita na lang ho natin na talagang nagtatrabaho pa po sila. Yun lang po. Yung ICC na sinasabi nilang warrant, ayan po'y walang kapangyarihan sa Pilipinas. Paano kunwari mag-issue ng warrant ng ibang bansa sa atin? Sasabihin natin na meron itong kapangyarihan. Walang kapangyarihan yan. Kasi tayo naniniwala lamang sa warrant na ini-issue ng ating sariling korte. Kung may court order na may warrant, ayan, okay yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang wala hong warrant kay Pangulong Duterte. Parang diffusion ba yun? So parang hindi mo malalaman kung ano ba talagang kaso mo. Ba't ka hinuli? Verbal na lang. Basta, hintayin mo na lang, i-serve na yung warrant. Parang ganun, Example lang ito, Nalalabuan ho ako kahit nung hearing talaga. Hindi ko makita ho yung katotohanan. Tapos lagi pang sumasagot si DOJ, yung isa, yung Rimulya, yung mas matandang kuya, di ba? No hate mga sir. Naguguluhan lang ho ako sa mga nangyayari. Kasi, hindi naman ho ganitong kinalakihan ko mga kapulisan Kagalang-galang ho ang inyong mga uniforme. Sana ho makita rin ho namin na kagalang-galang po yung mga ginagawa. Hindi natin sinasabing hindi kayo kagalang-galang. Ang sa atin lang, sana lahat ng sasabihin po ninyo, yung bang tipong yung mga mamamayang Pilipino tama nga naman. Kaso hindi. Sa mga paliwanag nila, lalong nabubwisit yung mga kababayan. Pang-iinsulto ho yun para sa akin. Opinion ko lang ho Sabihan mo yung mga DDS supporters ng mga Duterte, konti lang sila, maingay lang. Ganon mo minaliit yung mga kababayan natin. Yun lang po no hate tayo sa personal, okay? Read something lang yun Hindi nga yun na warrant Interpol yun. Hindi ko nagbibigay ng warrant ng Interpol dahil ang Interpol po ay hindi naman judicial body. So ibig pong sabihin mga kababayan, dinala si Pangulong Duterte doon without warrant. Wala talagang due process na pinagdaanan, di ba? Kaya nga ang doon, dapat ang SISTE, red notice, Interpol, tapos dadalin mo ngayon sa korte mo, sa sariling korte sa bansa mo. At yung korte mo na ngayon na magsasabing, oy, tama ito, may warrant to, sige. Siya na ngayon na mag-uutos. Kasi nga, walang jurisdiction po ang kahit anong foreign body sa Pilipinas. Ganun nga sana ang pwedeng magyari. Nandito siya sa Pilipinas, tapos sa Supreme Court ng Pilipinas, tapos iuutos ng Supreme Court na dalhin na doon kasi hindi na kaya o something like that na pwede nilang ma-deliver doon. Kaso, bakit nagkaganon? Ito namang korte, wala naman, hindi ko na rin napanood Ano naman ang aksyon ng korte dito?
Wala na, nadala na eh. Parang ganun na lang po ba? Ako'y nagtatanong, ganun na lang po ba? Yun lang, di ba? May sarili tayong batas, pero sa iba inusig. Yun lang, no? So, paano? Yun lang. Baka mayroon pang mga nagawa si General Torre na mga iba pang mga raid or kung ano-ano pang mga utos, kaya siguro na promote. Pero ang sabi nga nung matanda na ewan ko, nakalimutan ko lang si pangalan dahil nga daw siguro sa malaking merit, sa merit daw yun napupunta yung mga nagawa, dalawa kay OJC at saka The Hague. So siguro malaking tulong yun kaya siya naging ayan. Congratulations din po kung ano man. Pero naniniwala po ako na lahat ng kapangyarihan ay nagtatapos dito sa Earth. Kahit gaano katagal, lahat yan may katapusan. Dapat talagang dumaan sa justice natin, sa justice system natin. Yun po ang talagang dyan ng mga korte. Wala eh. Pag sila ang batas, sila batas. Oh. Wala ka Yun lang. Ano pa magagawa natin? Nandiyan dyan na. magawa dun. Hindi mo na choice yan. At ang nag-implement yan, walang iba kung hindi si Torre. Gago! Di ba? O, sa pagbumuka pa lang ni Torre, bagay na siya sa administrasyon na ito eh. O, si Torre, tapos si Yusek Claire, yan. Yan ang tinatawag mo ng reconciliation. Gago! Pakinggan po natin itong mga sagot ng ni Bersamin patungkol po dito sa bagong PNP chief natin. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? 2-star siya, 2-star. 2-star pala, hindi pala 4-star. Wala palang ganun. Meron ba? Ito pala sinasabi ko matanda. Sorry po. Di ko po kasi alam ang pangalan. Bakit ba mas magaling ka pa? Wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. Confidential? But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the well, you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Wala naman nagka-question doon. You are not answering the question. Oo nga. No? Ano ang naging basihan? Hindi naman ako kini-question. We all know that appointing a PNP chief discretion ng presidente. Don't answer the question in a wrong manner. ES. Ang tanong, ano ho ba ang basihan? Yes. Okay. Bakit nga ito? So, are you telling us na walang basihan? We're not questioning the basis. We're just asking what? Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former Ayan. President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan. Hindi niya pala masasabi yan. Sige nga. Dahil, alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there Performance? Wala naman pong performance ito. Naalala niyo yung performance niyan? Siya po ay na persona non grata sa may Leyte. Ano pa po? Yung pinagtanggol niya yung dating pulis na gumunong ganun. Tapos pinagtanggol niya, nag-press con siya, di ba? Anong nangyari? Di ba, nag-resign nga siya dahil sa kahihiyan, dahil sa batikos ng taong bayan, kasi pinagtanggol, gumaganon-ganon, yung kalbo. Nag-resign ba siya? Wala akong performance yan. Ang talagang pinaka-performance lang yan, yung ginawa niyang kawalangyaan sa Davao. Yung pag-siege ng KOJC, yung pagpalit-palit ng kung ano-ano dyan na nakapulisan sa Davao, yan ang performance niyan. So, lahat ng pag-uusig sa mga Duterte,
Oh, at the same time, yung dahig. So, wag na ho natin pa ikut-ikutin pa. Yan ang dahilan. Wala namang performance na iba yan eh. Maybe other qualities of General Torre that you might have considered in Well, anong qualities ni Torre? Wala naman naman. Magsinungaling. Okay, nabahing tayo tuloy. Hindi oh. Anong qualities ni Torre? Sir, yung sabihin na sa korte na lang kayo magpaliwanag. Kahit walang warrant. Ay, pambihira, oo. comparison to the Lugi kasi yung ganun eh, yung nakaabala ka na ng tao. Halimbawa, wala kang warrant. Nandoon pa sa opisina or police station. Tapos aabalahin ka, no? Tapos pagdating doon, eh wala naman palang warrant. Alam mo yung gusto mo munang magpahinga. Kasi kay Tatay Digong, galing siya ng ibang bansa. Dumating sa Pilipinas. Sana man lang nakapagpahinga siya, di ba? Mabawi niya yung kasi pagka nasa airplane ka minsan di ba? Nakakapagod, masakit sa ulo din. 'Yun. Di man lang siya nakapagpahinga pagkatapos ng event sa Hong Kong ba yun o Singapore. Basta 'yun. Tapos biglang nadahig issue agad siya ng walang pahinga. Buti na nga lang kinaya po ni Tatay Digong. Grabe. Sobrang nakakalungkot 'yun. qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Nako, yan na si Eden. Ako, yari. Basta may narinig ako sa kanya eh. Sabi niya parang kinukonsider daw ng mga merit yung mga nagagawa ni Torre, lalo na yung sa KOJC at saka sa The Hague, no? Correct me if I'm wrong. Basta siya din yun eh. Sa GMA parang nakaupo lang ata siya doon tapos tinanong din siya patungkol sa ganyan. Then ang sagot niya baka sa merit, kumbaga yung dalawang yon malaking contribution siguro yon sa merit o maidagdag doon para ma-qualified siya na pwede siyang maging PNP chief. Yun ang pagkakaintindi ko, Good afternoon po, ES. Ayan Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, Yun. naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? Anong bakit? Tinatanong Anong ka. Tinatanong ka nga tapos bakit? Gulo naman, oo. Tuloy. Kasi yung tanong yan. Ano sagot yan pala? Sir, ang dami pong dinaanan. 1-star general ay 2-star general po ito si Torre. Tapos ano po siya? PNPA. First, sabi nga nila, unang PNP chief na PNPA. Ang dami pa pong dumaan dyan na PMAyer at mas senior pa sa kanya. Mantakin mo, lagpasan ka lang dahil sa sip-sip. Pagkakaunawa ko ulit dito, marami pa palang mas deserve na pwede maging PNP chief o mas matitino o mas masisipag, mas magagaling, mas qualified. Kaso ito, pagkakaunawa ko lang opinion lang naman to, parang na-bypass yung mga yon tapos siya na ang naging PNP chief. Yun lang. Hindi pa madedemoralize yun. Sa private nga 'di ba sa mga pribadong kumpanya, pag merong sumisip-sip doon sa boss, bakit? Paano mo nasabing sumisip-sip? Ayun, umaalembong. Umaalembong ba sa boss? Sip-sip sa boss. Tagabulong sa boss. Oh. 'Di ba? Meron pa nga diyan, kahit lalaki. Masahista ng boss. Oo. 'Di ba? O balalay ng boss. O tapos kainuman ng boss. Kahit laging late, kahit laging underperformer na tao, ayun. Nalalagay sa posisyon, nagiging assistant ng boss. Base sa ating pagkakaunawa, example lang sa mga opisina, private, o pag ikaw sa mga kumpanya, pag ikaw ay sisip-sip ka ng sisip-sip lagi sa boss. Diba, ganun nga ang mga biruan na pagka sumisip-sip ka at nakikita lagi ka nandiyan dyan sa tabi mo, baka ikaw na yung ma-promote, mataas ang chance. So, ibig sabihin, hindi sa performance, kundi sa pagiging sip-sip. Ganun ba yon, mga kapatid? Kayo po ba? Para sa inyong palagay, okay lang ba sa inyo na maging PNP chief ito? Wala naman tayong magagawa, nandiyan na. Sa atin, sana na lang, umasa na lang tayo na may magagawa pa si General Torre na magagandang mga bagay habang siya ay PNP chief. Pagkakataon niya na rin ito, kung hate siya ng mga marami,
konti nga lang daw pala, maingay lang, no? So kung hate ka ng konti lang at maingay lang, sundan na lang ho natin. Siguro naman ito na yung pagkakataon para magtrabaho ka ng mas gusto ng mga taong bayan. Nasa sayo na yon kung paano mo isusulat yung alaala mo sa mga mata o sa mga utak ng mga taong nanonood sa'yo o sumusubaybay sa'yo. Kung paano ka nila kikilalanin bilang isang PNP chief, nasa sayo na yon. Nakilala ka na nila bilang Torre sa ganitong bagay, mabuti o masama kung ano man yan. Dito naman sa pagiging PNP chief, sana makilala ka ng lahat ng positive yan. Parang good vibes. Sana mabawi mo, no? Yung mahalin ka ng mga kababayan natin. Yun lamang po. No? Kasi si Senator Bato, no? Tsaka yung isa pa, yung sumunod sa kanya, talagang minahal din ng masa yun. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Excuse me po. Pag nakaabot kayong hanggang dito, palike naman and subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.